Kaya sabihin mo siyang katabi, huwag kang tatalikod, huwag kang magbabackslide or else you will miss the great things that God has been prepared for us. Kaya yung mga hindi nagpatuloy, yung mga lumayo, yung mga tumalikod, sayang, na-miss nila yung mga dakilang bagay at mga gagawin pa ng Diyos. Pero tayo po dito na nandirito ay hindi magsasawa na patuloy na lumapit at maglingkod sa Panginoon. Dahil tayo po ay naniniwala, kapag ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, you are in a right path. Amen? Yan. So, alam niyo po mga kapatid, meron lamang pong dalawang pwede tayong pagpilian sa mundong ito. Ang tumalikod sa Diyos o ang magpakalapit sa Panginoon. At yung pong mga tumatalikod sa Diyos, may inihanda ang Diyos para sa kanila. At yun po namang mga nagpapatuloy sa Panginoon, may inihanda din ang Diyos para sa kanila. Kaya lamang po ay magkaiba. Doon sa mga tumatalikod sa Diyos, ang inihanda niya, mga kapatid, ay mga pagdurusa. Mga bagay na hindi kayang tiisin ng isang tao, kaparusahan ang naghihintay sa mga taong tumatalikod sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia sa Book of Hebrew, paano pa mapapanumbalik yung mga tumalikod na. Walang naghihintay sa kanila, kundi yaon daw pong kaparusahan ng Diyos. Pero mapalad yung mga taong nagpapatuloy sa Panginoon dahil mararanasan nila ang mga inihanda ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatuloy tayo kay Lord. Kahit may pagsubok, kahit may kagipitan, kahit minsan ay mayroong mga problemang kinakaharap. Bakit mga kapatid, kailangan nating magpatuloy? Dahil our labor in the Lord is not in vain. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Kaya mga kapatid, tayong lahat na nandirito, welcome sa JA1 family. We are not promoting religion. We are just promoting a personal relationship to God. Ang JA1 Dagupan, ito po ay church of many churches. Sapagkat hindi lamang po tayo dito sa lugar na ito, tayo po ay marami pong mga branches sa different part of Pangasinan. Dahil ang atin pong vision, mga kapatid, is to conquer the whole Pangasinan by what? By putting up churches in different towns, barangay, villages, municipalities, to connect every family to God and make them a true followers of Jesus sa pamamagitan ng pag-o-open natin ng mga churches sa iba't iba pong mga lugar na i-connect po natin ang mga tao sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang buhay ng tao. Hindi natin kayang ayusin ang kanilang mga problema. Ang kaya lamang nating gawin, ilapit natin sila sa Diyos. That is our part. Our part is to bring them before the presence of God. At ang trabaho ng Diyos, baguhin po at ayusin ang kanilang mga buhay. Kaya kung meron po tayong mga kaibigan, mahal sa buhay, na gusto nating maitama at maayos ang kanilang mga buhay, ilapit lang natin sila sa Panginoon. Hindi po natin dito tinitingnan kung ano ang estado ng buhay, kung mayaman o mahirap, may pinag-aral o wala, ano man pong kanila pong gender orientation. Ang atin po lamang role, ilapit po natin sila sa Diyos. At ang role naman ni God ay baguhin at ayusin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, mga kapatid, ang ating pong buhay ay paayos ng paayos. Ang ating buhay ay paganda ng paganda. Ang ating buhay ay pabuti ng pabuti. Amen? Yan, sino po dito ang gusto niyang ang buhay niya ay maging pabuti ng pabuti? In the future. Payaman ng payaman. Paayos ng paayos. Dapat palapit ka ng palapit sa Diyos. Amen? So, mga kapatid, ito po yung panahon na dapat ay tayo ay magpakalapit na sa Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng mga biblical prophecies ay lahat po yan ay napulpil na. Yung pagbabalik ng ating Panginoon ay napakalapit na po. Ang hindi pa lamang po natutupad ay kailangang maipangaral ang salita ng Diyos sa kasulok-sulokang bahagi ng mundo para marating yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. At kapag ang mga tao ay nakarinig na ng salita ng Diyos, tsaka daw po darating ang wakas. Kukunin ng Panginoon yung mga tapat na naglilingkod at nananalig sa Kanya.
kung paano si Enoch ay dinala ng Panginoon doon sa langit. Dahil noong siya'y nasa lupa, siya'y nabuhay na siya po ay malapit sa Diyos. Yoong dadalahin lang ng Diyos doon sa kanyang kaharian ay yung mga taong namuhay na malapit sa Diyos noong siya'y nandito sa lupa. Kaya yung ginagawa natin ditong pagsamba, pagsiserve dito sa lupa is just a preparation. Sabihin mo nga sa iyong katabi, practice lang yan. Pinapractice na natin dito sa lupa kung paano tayo mamuhay ng malapit sa Diyos. Para pagpunta natin sa langit, we are ready, we are prepared para sambahin natin yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari doon. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, today we are celebrating our 26 years ng pag-i-exist ng JA1 dito po sa Pangasinan at nagsimula po tayo dito sa Dagupan City. Tayo po ay meron ng almost 30 na satellite churches na sa iba't ibang mga part ng mga Pangasinan. Actually, lampas na ho yun ng 30. Hindi pa nga lang natin idinideclare na church na yon sa banda-banda riyan, mga bukas o sa isang araw. At nakakatuwa po si Lord dahil tayo ay patuloy na minumultiply ng Diyos. And we have 65 pastors na assistant at saka po mga seniors na sila po ang nagli-lead sa ating po mga churches. Ang pastor sa Bible, ang ibig sabihin po niya ay shepherd. Ibig sabihin ng shepherd ay tagapangalaga. Ang isang tao ay nagiging shepherd kasi siya ay may inaalagaan. Kung wala siyang inaalagaan, hindi po siya shepherd. Kaya bawat isa sa atin, kung tayo po ay magiging tagapag-alaga ng mga kaluluwa, you will become a shepherd of the Lord. At alam nyo, sabi ng Panginoon, I will give you a shepherd after my own heart, who will lead you with understanding and wisdom. Ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga shepherd sa atin para tayo ay i-guide, para tayo po ay i-lead, papalapit po sa Panginoon. Though they are not perfect, but God is using them para po tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. So, salamat doon sa mga nag-respond para po sila ay mag-akay, mag-alaga at magturo sa mga tao at humayo. The reason why we are multiplying in Pangasinan, not because of me, because of those people na nagkaroon po sila ng burden na mag-alaga din. Try to imagine that. Kung ako lang hong mag-aalaga, mag-isa, baka tayo kahit 30 taon na, mananatili pa rin tayong iilan. Pero kailan tayo nag-multiply? Nung ang bawat isa po ay nagkaroon ng desire na mag-alaga ng mga tao, bata man yan, o yan man may edad na, o yan man yan mga kabataan. Alam niyo po, si Sister Ann, siya po nung nag-lead dito, mga batang maliliit. Ngayon, ang lalaki na ng kanyang mga inaalagaan, mga inaakay. Leader na ho yan, ginagamit na ng Panginoon sa Binmali. Try to imagine that, si Sister Ann pa lamang yun. Ilan na ang kanyang inaalagaan? 20 na mahigit. Inaalagaan hanggang sa sila po ay magkaroon ng maayos at tamang relasyon sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, let us win the next generation. Because the next generation is the only hope of our nation. Dahil hindi natin na kayang gamutin ang sakit ng ating bansa. Pero may magagawa tayo. Yung mga maliliit na batang yan, mga kabataang yan, turuan natin silang matakot sa Diyos. Turuan natin silang matutong gumalang. Turuan natin silang maging tapat para isang araw hindi natin namamalayan na yung pala mga inaalagaan natin. May magiging politiko diyan, may magiging mga kontraktor diyan. Sila ay hindi magiging mga corrupt dahil meron silang totoong relasyon sa Diyos. At sino ang ginamit? Ikaw. Kahit ikaw ay ordinaryo, wala kang titulo, wala kang anumang degree o natapos, hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung desire ng puso mo na ikaw ay magamit sa Kanya sa paglilingkod.
Anong paglilingkod ang ine-expect ni God sa buhay ng bawat sa atin? Yung tayo ay mag-alaga ng mga tao na wala pa sa Panginoon at ilapit sa Kanya. That is the highest form of service na ine-expect ng Lord sa atin. Kung wala pa tayong inaalagaan at inaakay na kaluluwa, hindi pa tayo nagsisimulang mag-serve kay God. Pero kapag ikaw may inaakay na, inaalagaan, dinidevelop, that someday yung inaalagaan mo will become more better than you. Alam niyo po, ang aking pangarap, yung lahat ng aking mga inililid na tao, tinuturo ang tao, will become more better times, 10 times better than me. Try to imagine that, ako ho ay dumating dito sa Pangasinan, 19 years old. Sino dito ang 19 years old? 19 na taon. Pero ang ginawa ko po ay ikinumit ko ang aking buhay sa Diyos. Hindi ako paligaw-ligaw, pakras-kras, no? Ang ginawa ko po ay nag-serve sa Panginoon. Dahil kaya ako inilagay ng Lord dito, ay naniniwala ako na si Lord ay meron siyang mission, kaya niya ako dinala dito. At nung po ako dinala dito, mga kapatid, ako ay nakasurvive hanggang sa panahong ito. Maraming mga circumstances, maraming mga pagbagsak, maraming mga discouragement, pero sa biyaya ng Diyos, nagpatuloy pa rin tayo at nakatindig, and we are growing and multiplying by the grace of God. Now, ang point ko po dito, hindi para magyabang sa inyo, dahil wala ho akong maipagmamayabang at maipagmamalaki. Sinasabi ko lamang ito sa inyong lahat ng ginagamit na dito ng Panginoon. Kung ako nung pumunta dito, mag-isa lang, nagsosolo, nakasurvive, at nagmultiply ang mga tao sa Panginoon, how much more yung mga mas merong edad na sa akin dito na ginagamit ng Lord. Marami ka ng karanasan sa buhay, marami ka ng mai-share. Plus, mayroon pang nagko-coach at nag-guide sa iyo kung anong ituturo at anong gagawin. Lalong magiging matagumpay. Kaya magiging kang 10 times better than me. Ang gusto ko po sa mga leader na mga susunod sa akin, they will become 10 times better than me. 10 times anointed than me. Grabe Siguro, tayo ang pinakamalaking gawain dito sa Pangasinan pagka nangyari yun. Try to imagine that, isang tao lamang po at nakapag-multiply tayo ng 65 pastor. Actually, 67 ho yun Kinuha na lang ni Lord yung dalawa, kaya 65. Try to imagine that. Isang tao ginamit ng Lord. At ngayon, mga kapatid, we are multiplying. Hindi na mapipigilan ang pagdami natin. No one can stop our growth. Sabihin natin, we are unstoppable. Let's always declare in our prayer, lagi, umaga, gabi, pag magpe-pray po kayo, ganito ang prayer natin. JA1 Pangasinan will grow faster, bigger, and stronger. Yun ang sabihin natin lagi. Bakit, Pastor? Paano mangyayari yon? Alam niyo po ba ang sabi ng Bible? I will do to you the very words I heard you say. So, ngayon ang ating theme, ang pamagat po ng theme natin ay Beyond Expectations. Kapag sinabi po natin Beyond Expectations, ibig sabihin po, it is a belief. You believe and you hope that something great will happen in your future. Ang expectation, mga kapatid, yan po ay tanda na ang isang tao ay may pananampalataya. Ang mga tao po na nag-i-expect ay mga taong nananampalataya. Ang mga taong hindi nag-i-expect, yan ho ay takot manampalataya. Alam niyo po ba ang sabi ng Bible? Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9, no eyes have seen, no ears had heard, and no mind had ever think or imagine what God had prepared to those who love Him. Sino dito ang nagmamahal sa Diyos? Sino po dito ang mahal niya si Lord? Nai-love siya sa Panginoon. I am telling you, mayroong inihanda ang Diyos na dakilang bagay sa iyong buhay. You must expect greater things. Di ba, Pastor? Sabi doon sa nabasa ko sa Facebook, para daw ikaw ay maging happy ang buhay.
Do not expect. Kailangan daw ikaw ay expect less. Yes. Kapag po sa tao, huwag po kayong mag-expect. Pag po kayo ay o-order sa Shopee ng mga pabango, sapatos, do not expect too much. Because expectation is different from reality. Umorder ka ng Adidas, pagdating sa iyo, Abibas. Nakaka-discourage, di ba? Dahil sa mundong ito, mga kapatid, ay marami pong mga deception at hindi kayang i-meet ng tao ang ating pong mga expectation. Dahil ang tao po ay limitado lang ang kanyang kayang gawin. Limitado lamang ang kanyang kayang abutin. Pero pagdating po sa Diyos, mga kapatid, mag-expect ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, kung mag-expect ka din lang sa Diyos, tindihan mo na, lakihan mo na, itodo mo na ang expectation. Bakit? Kasi siguradong hindi ka mabibigo pag ikaw ay nag-expect sa Diyos. Maaaring kayo po ay nabudol na. Maaaring kayo po ay na-discourage doon sa mga kandidatong nangungumpanya sa inyo na nangako ng mga kung ano-ano. Pero nung dumating yung time na sila na yung nakaupo o sila na yung naglilid ay hindi na ibigay. Yun pong kanilang mga pangako at hindi na-meet yung inyong expectation. Dahil doon kayo po ay na-discourage. Gayon po talaga, mga kapatid. Sapagat walang sino mang tao ang makapag-meet ng kompletong expectation ng sino man. Only God can do that. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos lang tayo mag-expect. Ng mga dakilang bagay, ng mga kamanghamanghang bagay. At bakit, mga kapatid? Kasi, hindi ka bibigyan ng Diyos doon sa iyong expectation sa Kanya. At alam nyo, pag nag-expect tayo, hihigitan pa, lalampasan pa ng Diyos kung ano yung ine-expect mo sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may ine-expect ka sa Panginoon, paniwalaan mo na yan ay mangyayari. At lalampasan pa ng Diyos kung ano yung iyong expectation. Amen? Yes. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, tayong lahat na mga lumalapit sa Panginoon, kailangan mag-expect ka na ang Diyos ay may gagawin na dakilang bagay sa iyong buhay. We are not here for nothing. So, ngayon pong araw na ito, gusto kong samahan ninyo ko sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Isa po itong kwento na kapupulutan natin ng aral at magbibigay sa atin ng pagkaalam o pag-unawa patungkol sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nagpakalapit sa Kanya. Samahin po ninyo ako sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng John chapter 2 verse 1 to 11. So, basahin po natin ang John chapter 2 verse 1 hanggang verse 11. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana, Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Sabi ng verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon o oras. Sabi ng verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod. Sino ba ang mga naglilingkod dito kay Lord? Say amen. Ano ang sabi? Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gawin mo kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kung gusto mo ng himala, gawin mo, ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Verse 6, may 6 na banga doon
Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa panghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Ang sabi ng verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ang mga banga na halos nag-uumapaw. Sino dito ang gusto niyang umapaw ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Sabihin natin, mag-expect ka na itong darating na taon, aapaw ang iyong bank account. Aapaw ang iyong sisidlan. Amen? Basta may gagawin ka. Hindi po pwedeng basta na lang aapaw ang sisidlan mo tapos hindi ka naman nagtatrabaho. Ano yan? Sabi ng verse 8, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalahin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinala nga nila sa namamahala at tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom, ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Sino ditong naniniwala? Yung huli na yugto ng kanyang buhay sa mundo, mas magiging maganda at mas magiging masarap. Ang sabi ng verse 11, ang nangyaring ito sa Kana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. May the Lord bless His word this morning. Ngayon mga kapatid, mula po dito sa True to Life story na binasa ko po sa inyo, yan ho ay true to life story. Isa pong miracle na nangyari sa kasalan sa Kana. Hindi ho yan yung nagsasama ng hindi kasal, yung sa Kana ang kasal. Yung Kana is a place sa Galilee. Yan, kasalan sa Kana. Oy, magpakasal kayo. Oh, sa Kana, nabasa ko sa Bible, ang kasalan daw sa Kana. Hindi ho yun. Ibig sabihin ho noon ay yung Kana is a place. Okay? So, that is a real story. Totoong miracle ho. Hindi ho gawa-gawa, hindi imbentong kwento. Totoong nangyari ho yung kwentong yun. Doon po sa Israel during the earthly ministry of our Lord Jesus. Kapag ho tayo ay a-attend ng mga birthdayhan, tayo ho ay nag-e-expect. Di ba? Nag-e-expect ba kayo o hindi? A-attend kayo ng kasalan, kayo ba ay nag-e-expect? May ina-expect ba kayo pag a-attend sa mga kasalan, sa mga dibu, sa mga anniversary, sa mga yung bang mga reunion? Lahat tayo ay may mga expectation. Kasal ba? May kasal? Naku, magbaon tayo ng Skyflex. Ang tagal ng program. Naku, gugutomin tayo. Kaya nagbabaon ka ng Skyflex. Ay, wag na, may pika-pika doon. Ina-expect mo may pika-pika doon. Kaya hindi ka magugutom. Pagka naman birthday, birthday. Sino may birthday? Bata. Naku, teka muna, magdala tayo ng pulang langgam, tsaka 25 na luma, tsaka yung $1 bill, at saka uban ng matanda, ilagay natin sa wallet. Bakit? Nag-expect ka na merong bring me. Di ba? Expected ng ganun ang senaryo. Ganun ang mangyayari. Lahat po tayo, mga kapatid, pag tayo ay pupunta sa ibang lugar, pag tayo ay papasok sa trabaho, pag tayo papasok sa school na yan, o pupunta sa church na yan, o mag-join sa ganyang church, tayo po ay may mga expectation.
At minsan tayo ho ay nade-discourage kapag hindi nami-meet yung ating mga expectation na ina-expect, di ba? Akala ko ba pag nag-born again ako, mawawala ang aking problema. Bakit ganyan? Lalo yatang dumami. Dahil mali yung iyong expectation. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi ibig sabihin, exempted ka na doon sa mga problemang darating sa buhay ng tao. May problema pa rin. Pero itong expected, kapag dumaan ka sa apoy, ang sabi ng Panginoon, hindi ka masusunog. Kapag dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Anong ibig sabihin nun? May problema, may pagsubok, pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun ang expectation mo dapat sa Kanya. Amen? Hindi, akala ko ba walang problema pag lumalapit ako sa Diyos? Bakit ganyan? Kung kailan ba ka lumapit sa Diyos? Tsaka maraming problema. Hallelujah! Maganda ho ang aking expectation dyan. Pag sa Panginoon, at may malaki kang problema, ibig sabihin, may malaking inihahandang reward si Lord. Pag maliit ang problema mo, nako, mag-expect ka, maliit din lang ang blessing mo. Pero pag may malaki kang kinakaharap na problema ngayon, na para bagang hindi mo na alam kung paano ka makakalampas doon. Hindi mo alam kung paano ka makaka-recover. Yun ay hopeless situation. Pero kumapit ka lang, pag malaki ang iyong problema, ibig sabihin malaki din ang gantimpala na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Tatapatan ng Diyos yung problema mo ng malaking gantimpala. Basta magpatuloy ka lang, huwag magbabackslide, huwag magtatampo sa Diyos, manalig ka lang sa Kanya. Amen? Yes. Yung mga problema is just a preparation to develop us, to teach us, to become a better person. Para pag dumating sa atin, yung mga blessing na yon, yun po ay ating iingatan at ite-treasure na mabuti. Kung basta lang dumating sa iyo, ang pagpapala na hindi mo man lamang naranasang anumang hirap, o wala ka mang mga pagtitiis, o wala ka man lamang waiting na pinagdaanan, nako, kung gastusin daw yon, ang sabi ng Proverbs, ay walang inam. Pero yung ikaw ay talagang, sabihin natin, dumaan sa mga pagsubok at problema, papahalagahan mo yung blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? I-treasure mo yung maigi. Kaya, kung ikaw ngayon ay may pinagdadaan ng mga pagsubok at problema, mag-expect ka na pagkatapos niyan, may gantimpalang pagpapala ang Diyos na inilaan para sa iyo. Now, sa binasa ko po sa inyong story, pag inyo pong sinuri yung kaugalian sa Israel noong araw sa kanilang kasalan, pagka po sila ay may mga kasalan, ay mayroon po silang pangunahing produkto nilang inihahanda. Parang sa amin, pagka ho kayo ay napuntas ng Batangas, noong araw, kayo ay papainumin ng overflowing na kapeng barako. Kasi sa amin ho, nung bata pa ako, sa amin ho yan yung kape. Alam nyo yung lata ng pineapple juice? May tangkay ho yun na nakasabit na doon sa kalan. Nakatapat ho yun doon. Tapos habang may uling doon sa ilalim, may kape doon. Kaya laging mainit yung kape kasi Kaya pag dumaan ka sa mga bahay, yun ang ipapainom sa iyo, kape, barako. Ngayon, 3-in-1 na lang ang pinapainom. Wala na yatang nagtatanim ng kapeng barako. Tinamad na yung mga tao. Ito, sa kanila, nakaugalian, basta't mayroong party, hindi nawawala yung pong wine. Pero yung wine na yon, hindi ho yun yung Tanduay o Ginebra Matador o Alfonso Limon. Hindi ho yun, Itong wine na tinutukoy nila dito, ito po ay juice mula po sa purong katas ng ubas. At kapag ka po may kasalan, ang ginagawa po ng tagapamahala sa kasalan, ang unang ihahanda sa mga bisita ay yung masarap. Yung masarap. Pagka po naubos na, then yung low class, yung hindi masarap, yung matabang, siguro yung hindi maayos ng
gawa, tsaka ilalabas yon. Tsaka ilalabas. Okay? Nung time na yon, sabi po sa ating binasa, ay naubos na daw po. Bakit naubos? Kasi, masarap. Kung hindi masarap yon, ay hindi mauubos. Yun ang nakalagay dyan, di ba? Ang masarap na alak para sa simula. Tapos, pag uwi na, yung hindi na masarap, para walang makapag-sharon. Ay, ayoko mag-sharon yan. Hindi naman masarap. Kung ipapahuli yung masarap, baka yung iba, ibulsa, yung mga alak doon. Naubos po. So, nung maubos na, wala nang alak na masarap. Sa palagay nyo, ano ang ina-expect ng mga guests nung ubos na ang masarap na alak? Siguro sabi, naku Mars, mag-ready ka na. Matabang na yung susunod na ihahanda sa atin. Hindi na masarap yun. Wala na yung lasa. Ako nga, buti nga kanina, nakalima akong baso. Sabi, ako naka-anim, buti ka pa. Ako isa lang. Yung ilalabas niyang mga yan, ako, hindi na masarap yun. So, ang kanilang ine-expect sa pinakahuling programa ng paghahain ng inumin, hindi na masarap. Ang ine-expect nila sa huli ay, anong ine-expect niya sa kasalan? Nung ubos na yung masarap, yung kasunod ay, ano yung kasunod na ine-expect nila? Hindi na masarap. But ladies and gentlemen, Jesus went beyond their expectation. Ang ine-expect nila, hindi na masarap. Anong ine-expect mo sa pagiging Kristiyano? Nako, habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang buhay. Habang tumatagal, nako, pasama ng pasama. Nako, parang nagsisisi ka. Bakit ba ako nabuhan again? Balik na lang ako sa dati. Kasi ang ine-expect mo, habang tumatagal ka sa pagiging Kristiyano, pasama ng pasama, pahirap ng pahirap. Kung ano ang ine-expect mo, yun ang darating sa buhay mo. Di ba, Pastor, sabi nga ng Bible, sa huling araw, ang mga tao ay pasama ng pasama. Yes! Nasa Bible, pasama ng pasama. Pero may namiss kang isa pang talata sa Bible. At ang mga mabuti ay pabuti ng pabuti. Yun ang sabi. Ibig sabihin, meron kang choices. Saan ka? Doon sa pasama o doon sa pabuti ng pabuti? Kung gusto mong pasama ng pasama, doon ka na lang, sumaka nila. Pero kami, doon kami sa pabuti ng pabuti. Doon kami sa paganda ng paganda. Doon kami sa paanlad ng paanlad. Doon kami sa paapoy ng paapoy. Doon kami sa pamatured ng pamatured kay Lord. Doon sa palawak ng palawak ang pag-unawa habang tumatagal kay Lord. Hindi yung kung kailan ka tumagal, naging kang matampuhin, naging maramdamin. Dapat habang tumatagal ka kay Lord, lumalawak ang iyong pangunawa. Lalo kang lumalago. Amen? Sabi nga nung iba, alam mo, ganyan din ako nung kabataan ko, humahayod din. Tsaka lagi ako din natin naglilingkod. Noon! Ay ngayon, di na nga ako nakakatindi. Alam niyo, sa Panginoon, mas mahalaga yung huli kaysa doon sa una. Ang gusto ng Diyos, mas pagandahin yung huling takbo mo sa mundong ito ng buhay mo. Jesus went beyond their expectation. Ang akala nila, yung masarap ay sa una at yung hindi masarap ay sa huli na. Pero ito ang punto ng story ito. Masarap na nung nagsimula, mas masarap pa doon sa dulo. Yes, maaaring nung nagsimula kayo dito, hirap kayo, pero maganda ang nasa dulo. Maaaring nung nagsimula kayo dito, okay naman, wala nang problema, maganda ang kalagayan. Ay di kung maganda ngayon, di mas maganda pagdating doon sa dulo. Yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Hindi yung papangitin sa dulo ang buhay mo, kundi pagandahin at pasarapin ang buhay. Amen? Sino ko dito sa huli, habang tumatagal siya, ay sumasarap ang kanyang buhay. Ang alak daw ho, habang tumatagal, sumasarap. Diga? Now,
Sa kwento na binasa ko po sa inyo, I will share to you 4 important things what to expect when you are with God. Ano ba ang ating dapat na i-expect kapag tayo nasa Panginoon? Ano ang dapat na i-expect natin kapag kasama natin si Lord? Kapag kasama mo ang Panginoon sa buhay mo? What to expect when you are with God? I will share to you 4 important things from that story. Are you ready? Are you ready? Dahil lahat ng sasabihin ko, pag pinanampalatayanan mo, mangyayari sa iyo. Pero pag pinagdududuhan mo, tatalbog, doon lang magpupunta doon sa mga nire-receive nila yan sa kanilang mga buhay. So ready na po ba kayong tanggapin? Yung inyong expectation, what to expect when you are with God. Number 1, with God, He will lift you out of shame. Sino po dito yung napahiya na siya? O kayo ho ba'y ipinahiya? Nangutang kayo secret tapos ipin-Facebook pa na kayo may utang. Sabi ng secret lang natin dalaway. Sinabi pa sa buong barangay. Di kayo nakakahiya yun. Lahat tayo. Meron tayong iba't ibang mga shame na hinarap sa buhay. Ako marami. Kayo palagay ko meron din. Lahat tayo ay merong mga shame na na-experience sa buhay. Minors and major shame. But I have a good news for you. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, the Lord will lift you out of your shame. Aalisin ka ng Diyos sa kahihiyan. Hindi ka ng Diyos hahayaan na mapahiya habang buhay. Bin mo nga sa iyong katabi, hindi iaalaw ng Lord na malagay ka sa kahihiyan. Yes! Kaya ang tao ay nalalagay sa kahihiyan because of his or her bad decision. Because of her wrong choices. Kaya nalalagay sa kahihiyan. Shame is the consequences of wrong decisions and choices. Pero, yung ikaw ay lumapit sa Diyos, I am telling you, congratulations, you made the right choice. Nung lumapit ka sa Panginoon, yan ang tamang pagpili na iyong nagawa sa buhay mo. Yung makikilalanin mo at lumapit ka sa Panginoon, dumulog ka kay Lord. Yung tumalikod ka sa Diyos sa gitna ng problema, isang worst na decision. At lalo na yung tumalikod ka sa Panginoon matapos niyang ibigay sa iyo ang lahat ng prayer request book, ay lumayo ka na sa Panginoon. That is another bad decision that you have been committed sa iyong buhay. Yes. Now, itong kwento na ito, mapapansin natin, kapag kayo ay nag-invite ng bisita, calculated ninyo kung ilang head ang pupunta, ilan. Please, we have reserved only 2 persons. Nagsama ka ng isang barangay, ang handa ay pang 50. Nagdala ka ng kasama mo pa lang 50 na. Hindi na makakonsentrate, hindi na makapagsabi ng I do, yes I do, yung ikakasal. Hindi na makakonsentrate doon sa nagmimisa. Dahil iniisip na, Ubus na ang handa. Ang pressure doon ay naandoon sa ikinakasal. Dahil sila ang magbabayad lahat noon. Sila nag-enjoy sa masarap na pagkain. Sila namang mag-asawa nag-endure pagkatapos ng kasalan. Dahil marami silang babayaran. Alam niyo po, naubos ang alak. Isang malaking kahihiyan yan. Kahihiyan ng nag-imbita. Imagine, nag-invite ka, nag-expect na makakakain yung bisita mo, yung guest mo ng masarap. Pagdating doon, nga. Hangga pula. Wala. Tapos, ang dami pang mga, magbabayral yan. Pumunta ko sa kasalan. Ganun ba naman? Nagbihis pa naman kami, nagrenta pa naman kami ng barong at saka mga gown. Hindi man lang kami nakahigop kahit na
Isang kutsarang juice. Diba? Viral yun. Pag nag-invite ka, kahihiyan yun ng mag-asawa. Pero alam niyo po, mga kapatid, dahil si Lord ay nandoon, naligtas sa kahihiyan yung mag-asawa. Kaya sabihin mo, asawa! Lumapit tayo sa Diyos para hindi tayo malagay sa kahihiyan ang buhay natin. Huwag tayong lumayo. Di ba? Yung ba ang nakikita ninyo diyan? Yun ang truth na ipinapakita ko sa inyo. Kung wala doon si Lord, kahiya-hiya yung mag-asawa doon. Kung wala doon ang Lord ng oras na yun, napahiya sila sa mga bisita. Sabihin mo sa iyong katabi, pagkasama mo si Lord, hindi ka niya hahayaang mapahiya. Gagawa siya ng himala para mahango ka sa kahihiyan. Yes, anumang kahihiyan yun. Kahihiyan sa bianan, kahihiyan sa opisina, kahihiyan sa school, kahihiyan sa trabaho. Grabe yung kahihiyan yun. Mag-e-exam ka, tapos wala ka pang pambayad. Bayad na silang lahat. Tapos ikaw pala, hindi pa bayad. Nakakahiya, hindi. Nakakahiya. Pero biglang naghimala si Lord. Exempted na ito sa magbabayad. Di ba pwedeng gawin ng Lord John? Dahil ito pala nakasama sa Dean's Lister. Di ba pwede bang gawin ng Lord? O may nag-sponsor sa kanya? Pwede bang gawin ng Lord John? Sabihin mo sa iyong katabi, expect greater things from Him. At ang lahat na nag-expect will never put to shame. Those who are expecting something, greater things from the Lord, will never be put to shame. Meron ba ngayong nagre-rema sa ating puso na salita ng Diyos sa oras na ito? Pangalawa, mga kapatid, when you are with God, God will provide what you lack. Ang Panginoon ng oras na yon ay naandoon. Tama? Sa kasa lang yon. At doon sa kasa lang yon, ano ang wala? Anong wala? Kita ninyo, nung walang tinapay, nag-provide ang Diyos ng tinapay. Kapasin niyo po, sa Old Testament, nung walang kalsada na madadaanan, kapasin niyo po ba yun? Nag-provide ang Diyos ng way para makadaan ang kanyang bayan. Nung walang karne, anong sabi ng Bible? Nag-provide ang Lord ng karne para sa kanila. Isang buwan na karne, na supply. Yung mga pugo, pinapunta ng Lord sa kanilang camp. Imagine nyo, hindi ko alam kung ano ang kulang at kung anong wala sa inyo ngayon. Just invite Him. Draw near to Him. Kung ano yung wala, yun ang ibibigay ni Lord. Ano ang wala sa inyo? Ay, wala akong pera! Sabihin mo sa iyong katabi, magpo-provide si Lord ng trabaho para sa iyo, para magkapera ka. Amen? Magpo-provide si Lord. Magbubukas si Lord ng mga doors of opportunity para magkaroon ka. Yes. Kaya niyang utusan ang mga employer diyan at mga mayayamang kumpanya para i-hire ka. 500 yung nag-a-apply, ikaw ang kukuhanin, bukod tangi. Amen? Kaya bang gawin ng Lord John? Pwede bang gawin ng Lord John? Sabihin mo sa iyong katabi, kayang gawin ng Lord John. So try to imagine that, dahil yung alak ang wala. Kung ano yung wala, sa kaoras na yon, yun yung ipoprovide ng Lord. Another message that you will get from that verse, with number 3, with God, He can speed up what would normally take a long time. With God, He can speed up what would normally take a long time. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Naniniwala kayo
na yung matagal mong hihintayin blessing, yung matagal. Tagal pa, kailan pa kaya ako magkakabahay? Kailan pa kaya ako magkakalupa? Naku, kahit ang aking sweldong 20 taon, iipunin ko at hindi ako gagastos. Hindi ako makakabili ng bahay. Hindi ako makakabili. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw pala'y sinamahan ng Diyos, He can speed up what would normally take a long time. Kaya pabilisin ng Diyos. Naniniwala kayo? Now, what is the point? Anong naubos? Alak. Pero yung alak, bago naging alak, you must know the process. Ano? Magtatanim. Hihintayin mo pang umulan para tumubo. Iproprune mo pa yung mga sanga. Then pag namunga, anong kasunod na gagawin? Harvesting. Tapos ng harvesting, pressing. Ilalagay mo sa timba yung mga grapes. Tapos pag-aapakan ganyan para mapiga yung grapes. Tapos ilalagay sa container yon yung parang palayok. Maghihintay ka pa ng 3 to 7 days para tumining. Di ba? Para magkaroon ng fermentation. Then pag katapos ng 7 days, itatransfer sa another lalagyan. Tapos maghihintay ka pa ng mga 7 months to 1 year para talagang masarap yung lasa. Try to imagine that. Kasal na yon nung oras na yon. Gutom na ang tao. Panis na ang mga tao doon. Nabura na ang mga kilays. Pinagpawisan na. Tagal naman. Sabihin natin, Pastor, marami na mga nabibili sa mall. Sabihin natin may mall sila. Imagine gano'n sila kalayo sa mall. Pipila ka pa doon. Mamimili ka pa, maghahanap ka pa, punta ka pa sa grocery. Pipila ka pa sa SM. Imagine mo yon, kaorasan na ng kasal. Ubus na ang oras ng mga tao. Tagal, di ba? Pero dahil nandoon si Lord, yung gagawin nila, tatraboy sa mahabang panahon, sa oras na yon, ibinigay agad ng Diyos. Sabi ni Jesus hindi pa panahon ng gumawa ng himala. Hindi pa ito ang panahon ko. Di ba? Sabi ni Jesus. Pero dahil yung mga tao nag-expect kay Lord, kahit hindi pa panahon, nagiging panahon na. Sa mga nag-expect kay Lord, yung hindi pa, nagiging panahon na. Bumibilis, hinihila. Amen? Your expectation can full para dumali ang pagkilos ng himala ng Diyos. Diba sabi ni Jesus, hindi pa ito ang panahon. Hindi pa ito ang oras. Siya may sabi, hindi pa oras. Siguro after 20 years pa, kami magkakasasakyan. Tsaka padarating ang aking dawan. Siguro. Lola ka na, wala pa! Sabihin mo pag naandyan si Lord, hallelujah, yung ihintayin mo pang matagal pa, papadaliin na ni Lord. Amen? Sinasabi ko ito doon sa malapit ng mag-giveaway, ha? Pag ikinakasal daw, pag 18, surprise. Pag 21, grand prize. Pagka 35, consolation prize. At pag 40, giveaway. Sabihin mo sa iyong katabi, papabilisin na ni Lord ang pagdating ng blessing na iyong iniintay. Sabihin mo sa iyong katabi, now na! Kailangan namin. Yun ang makikita nating lesson dyan. He can speed up what would normally take a long time. Grabe yun, no? Kung gagawin po niya yung natural na pagpo-process ng wine, it takes a long time. Pero kapag naghimala pala ang Diyos,
Yung tatrabahuhin mo sa 20 taon, 10 taon, kaya pala niyang ibigay sa isang sandali lang. Sabihin mo sa iyong katabi, expect miracle coming from God. Yes. At ang pang-apat na lesson na makikita natin dyan sa kwento, nasundan niyo ba yung story? Ha? With God, He can turn the ordinary into something extraordinary. Now, ang sabi po ng Bible, sa lugar daw pong iyon, ay merong 6 na tapayan na merong nakalagay na tubig. At yung tubig na nasa tapayan, hindi ho alkaline yun. Hindi mineral, hindi absolute, hindi Wilkins, ano pa? Hindi purified water. Yung tubig na nakalagay doon, panghugas sa banyo. Ha? Imagine nyo, Pastor, ako po'y nauuhaw. May tubig po ba kayo? Sandali, sasalok lang ako sa CR. Are, inumin mo, lalaklakin mo yan? Yung tubig na yun, hindi kapaki-pakinabang. Panghugas yun, low class na tubig. Panghugas sa kamay at paa. For external use only. Hindi pwedeng inumin. Baka magkaroon ka ng yung sa bacteria sa tubig. Not suitable to drink. Hindi pwedeng inumin. Yun ay mababang klase ng tubig dahil yun ay hindi naman talaga inumin panghugas lamang sa paa. Kumbaga, walang kwentang tubig yun. Kahit itapon, okay lang kasi wala namang halaga. Ang buhay mo ba patapon na parang walang halaga? Walang nagbibigay ng importansya. Na, yan, pakalat-kalat ka lang dyan, na walang pumapansin sa iyo. Pero, I am telling you, kapag napuruhan ka ni Lord, pag lumapit ka sa Panginoon, even though your life is just an ordinary, parang hindi naman importante, wala namang halaga, bibigyan ng Diyos ng halaga. Yung walang halaga, magkakaroon ng value. Anong nangyari? Nung sumalok, pinuno po yung tapayan ng tubig, tapos nung salukin, dalahin ito doon sa pinaka-wedding coordinator. Sumalok ka, pero ano sasabihin? Yan ay galing sa banyo. Panghugas yan ng kamay, ng paa. Naaalala ko, nung kumain kami dyan sa Savory, alam niyo, may inihahain kayong basong puti na may mainit na tubig. Munti ko na akong nainom yun. Yung pala yung sausawan ng mga kutsara. Sa uho ko, munti ko na iinumin ko na sana. Uy, di inumin yan eh, yung Hindi iniinom yun. Ngayon, nung dinala ho doon, tinikman. Medier, macaroni, spaghetti, ang sarap. Tubig, biglang naging alak. Tapos sinabi niya doon sa kinasal, bakit po ganon? Ang inihanda natin sa una ay masarap at sa huli, low class. Pero bakit parang baligtad ang ginawa ninyo dito sa inyong kasalan? Bakit ipinahuli ninyo yung pinakamasarap? At sabi po'y walang kasing sarap silang natikmang alak na nainom nila sa tanang buhay nila, kundi yung alak na yun na ginawa ng ating Panginoon. Walang katulad ho yun, unique. Bakit? Una, panghugas ng paa, unique talaga. Pero ang point ko po doon, isang bagay na parang walang kwenta, walang value. Kapatid, pag yan ay ginamit ng Diyos, nagkakaroon niya ng value. Yung mga ginagamit dito ng Diyos, you are most valuable in the eyes of God. You are an extraordinary. Kapag ginagamit ka ng Diyos sa kanyang kaharian, you are not an ordinary. You are an extraordinary. Bakit?
Dahil hindi lahat gumagawa nun para kay Lord. Yung iba gumagawa bayad. Yung iba gumagawa for some reason. Pero ikaw ginagawa mo because you love Him. That's why you are doing extraordinary things. With God, He can turn ordinary into something extraordinary. Katulad ng tubig na yon. Ordinaryong tubig, panghugas lang ng paa, very common. Patapon. Pero, nung naispatan ni Lord yung tubig sa tapayan, the normal, the ordinary, becomes something extraordinary. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw na ang sunod na iispatan ni Lord. Ikaw na ang kasunod. Iispatan ka na ni Lord. Ikaw naman. Now, before I end, how can God work beyond our expectation? So, gusto niyo po ba na higitan pa ni Lord kung ano yung ine-expect ninyo na gagawin sa inyong buhay, sa inaharap? Now, another lesson that you can see in this story. Una, para si Lord ay makagawa ng higit pa sa inaasahan mo, ine-expect mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iyong ministry. Ito ang number 1. Always invite God in your life. Always invite God sa iyong pamilya, sa iyong negosyo. Nakakatuwa yung mga kapatid natin. Magbubukas lang ng sari-sari store, tatawagin pa ang pastor at pablisan nga po ninyo, pablisan. Ang ibig sabihin noon, you are inviting God. Ako ay mayroong bitik. Anong bitik? Bitikleta. I-bless niyo, bisikleta lang, babasbasan ko pa. Magbabarong pa ako. Pero, yun yung ini-invite mo si Lord sa lahat ng aspect ng iyong buhay. Mag-e-exam lang. Pastor, pwede nga akong ilahin. Mag-provide si Lord ng pambayad. Hindi na magpapatulad. Ganun lang na bagay. Tatawagin pa yung pastor para mag-pray ka. Ang ibig sabihin nun, you are always inviting the Lord. Alam niyo mga kapatid, bless yung mag-asawa doon. Bakit? Sa dinami-dami ng pwedeng imbitahan. Pwede namang si mayor, si congressman, si senador. Ang inimbitahan, hindi nakalimutan si Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong kakalimutan, imbitahan ang miracle worker. Yes, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, imbitahan mo siya. Sa bahay mo, imbitahan mo siya. At pag inimbitahan mo siya, mangyayari yung expectation na 4 na ating pinag-usapan kanina. Sinong gustong mangyari yon? Yung ilalayo ka sa kahihiyan, yung ipoprovide ang lahat ng kailangan mo, yung papadaliin ng Diyos yung matagal na blessing na hihintayin mo pa. At ikaw ay magiging extraordinary. The Lord will make you an extraordinary person. Pero dapat, imbitahan mo siya lagi sa iyong buhay. Ini-invite mo lang kung sino yung mga worldly people, pero hindi mo ini-invite ang presence ng Lord. Kalimutan mo na kaming imbitahan, huwag mo lang kalimutan ang Diyos. Kalimutan nyo na akong imbitahan sa inyong handaan, hindi ako magtatampaw. Pero, pag kinalimutan ninyong imbitahan ang Diyos, mabibigo ka sa iyong layunin. Bless ang mag-asawang yon dahil meron po silang important guest na hindi nawala sa listahan ng iimbitahan. Sino yon? Isigaw ninyong lahat? Jesus! Isigaw nating lahat. Sino yon? Basahin ho ninyo yung verse 2. John chapter 2 verse 2. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Buti na lang naanyayahan si Jesus. Kaya huwag mong kakalimutang imbitahan si Lord araw-araw sa buhay mo. As you invite the Lord sa iyong buhay, may himala, may provision, may favor, may protection siyang ipagkakaloob sa iyo. Pangalawa, na-aral na makikita natin sa kwento, kung gusto natin na mangyari yung ine-expect natin sa ating buhay,
tell God what you want. Kasi karamihan sa mga tao na naririnig ko, hindi, kung gusto ng Diyos akong i-bless, di i-bless ako. Kung hindi, di hindi. Bahala na siya. Alam niyo, ang nakita ko hong ginawa ng mga dakilang bagay sa Bible, yung sinabi nila kung ano ang kanilang kailangan. Baka bigyan ka nila ng jowa, hindi pala naman yun ang kailangan mo talaga. Dahil meron ka na. Hindi napadami naman. O baka naman bigyan ka ng Diyos ng isang bagay, pero hindi mo naman yun pala yung kailangan mo at ibang bagay pala. Now, we should tell God what we need. Katulad halimbawa nung bulag. Nagtawag pa siya na, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kita na ni Jesus na bulag yung tao, ba't tinanong pa, what do you want me to do for you? Ano sabi nung bulag? Lord, obvious ba? Hindi mo ba nakikita? Alam niyo po, alam niyo, sa langit, this is a proper order. Kumbaga, formal. Parang ganito. Hindi po pwedeng, halimbawa, magre-rent tayo ng bus gamit ang Kapitolyo na Hindi lang sasabihin, Mayor, kami, go, boy, kami hira ng bus, Okay, Kailangan natin ng maging formal. May written letter na pupunta ka doon. Na may katibayan na nagre-request ka. Ako, kuhan niyo pang ibig kong sabihin. Kahit alam na, pero dapat meron kang formal na gagawing papakita mo. Kung talagang gusto mo na mangyari yon sa buhay mo, gagawa ka ng hakbang kahit mahirap. Ba't gagawa-gawa pa naman ganyan? Nakakapagod pang mag-English, ganito, ganyan pa. Alam nyo, dun makikita kung talagang ikaw ay talagang willing na i-meet ng Lord kung ano yung ine-expect mo sa Kanya. So, tell God what you want. Basahin natin yung verse 3. Naubos na ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Ubos na. So, anong kailangan? Nung nagkaroon na ng problema doon sa kasalan, Mary drew near to Jesus. At nung lumapit siya kay Jesus, sinabi niya kung ano yung kailangan. Pag lumalapit ka sa Diyos, sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Hindi, alam mo na yun. Hindi, sabihin mo. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo, surrender your situation to God. Surrender your situation to God. Nasubukan niyo ho ba na kayo ay magdala ng sasakyan sa talyer na nasira yung sasakyan ninyo? So, kaya mo dinala doon, may tiwala ka doon sa mekaniko na magaling siya. Tapos na andun na, binuksan na yung sasakyan, ikaw yung, sa Batangas kasi kamali-mali. Ano ba sa ditong, ano ba salita sa Pangasinan? Yung nagtatrabaho na kukuha agad ng sweldo kahit hindi pa nagtatrabaho. Ano ngayon? Bali. Ano ba sa Tagalog? Oo nga, bali nga yun. Pero katunog nun. Yung mabalili, Mi babali. Yung, kaya, sabi ko yung katunog nung nagtatrabaho na sweldo agad. Hindi. Sa amin, yung bang, ikaw pala na may marunong, ba't dinala mo pa doon sa mekaniko na ikaw pa yung nakikialam? Dapat, kung dinala mo na yung sasakyan, ipaubaya mo na sa kanya at siya na ang gagawa noon. Nakuha po ba ninyo? Hindi mo na siya papakialaman. Ibig sabihin ay, i-entrust mo na sa kanya. Kaya na niya yon. Lutasin at ayusin. Basahin po natin yung John
chapter 2, verse 4, sinabi ni Jesus, ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin. May problema ka ba ngayon? Sabi ni Lord, ipaubaya mo na lang yan sa akin. Ha? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sabi ni Lord, ipaubaya mo yan sa akin. May kailangan ka ba ngayong lutasin sa iyong buhay? Sabi sa iyo ni Lord, ipaubaya mo na lang yan sa akin. Sa ibang version ng translation, yung sa lumang pinagsalina na pinagkuhaan, ang nakalagay ay ito, huwag ninyo akong pangunahan, Ginan. Now, yung ipaubaya nyo sa akin, at saka huwag nyo akong pangunahan, meron lang isang pinupunto yon. Ipagkatiwala mo na sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ipagkatiwala mo na sa Diyos yan. Ginawa mo na ang lahat, wala din namang nangyari. Di ba? Sinirmunan mo na yung anak mo, hindi din nagbago. Ika, kung ano-ano nang ginawa mo, wala pa rin nangyari. Sabihin mo sa iyong katabi, ipaubaya mo na sa Diyos. Asawa mo, ang dami ng mga sermon. Wala pa rin. Sabihin mo sa iyong katabi, ipaubaya mo na kasi yan kay Lord. Surrender your situation to God. And the moment you surrender your situation to the Lord, siya na ang bahalang mag-upira, mag-ayos, mag-resolba nung kung ano yung problemang yun na ipinaubaya mo sa Kanya. Alam nyo, napakalaking problema doon sa kasalang yun. Isang napakalaking pressure doon sa ikinasal. Pero yung word na matindi, kapag ipinaubaya mo pala sa Diyos, anuman yung problema mo, hallelujah, siya ang magsosolve ng mga yon. Yes. Ipaubaya natin sa Diyos. Ipaubaya natin sa Kanya. Eh kasi kahit anong gawin mo, wala pa rin talaga eh. Di ipaubaya mo na sa Panginoon. Di ba sabi? John chapter 2 verse 4, sabi ni Jesus, ipaubaya na ninyo ito sa akin. Last na ba? Ano yung una? Always invite God in your life. Ano yung pangalawa? Tell God what you need. Ano yung pangatlo? Surrender your situation to God. Alam nyo, halimbawa, sabi nung mekaniko, ay, dalahin mo na sa akin. Alam ko ang sira niya sa sasakyan mo. Dalahin mo. Balikan mo na lang bukas. Ine-expect mo na yung sasakyan yon magagawa. Tama po ba ninyo? Magagawa yun. Yun ang yung ine-expect. Gayon din. Sabi ng Lord, ipaubaya mo na sa akin yung iyong sitwasyon, yung iyong problema, yung iyong pinagdadaanan, yung iyong asawa, yung iyong anak, yung iyong trabaho, yung iyong negosyo. Ipaubaya mo. At si Lord na ang mag-aayos mo. Amen? And last, do whatever God tells you to do. Alam niyo, halimbawa, pag nagpagawa kayo ng sasakyan, may ipag-uutos yung nagawa. Nabali ang langis. Tumulo ang tubo. Yung iyong sasakyan, ang problema, nabali ang langis. At ang tubo ay tumulo. Ay, baligtad, pastor. Nabali ang tubo, tumulo ang langis. Kaya, naubos ang langis. Are, bumili ka ng langis. Sabi nung mekaniko, pagbalik mo, ang dala mo, gasolina. Maayos ba yung sira? Kasi hindi ka sumunod sa kung ano yung inuutos. Ibig sabihin, kung anong inuutos sa iyo para maayos yung problema mo, inuutos sa iyo ng Lord, sundin mo kung anong inuutos. Kung sabi ng Lord, patawarin mo yung mga nakakaaway mo. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon sa iyo na alisin mo sa puso mo ang galit, kailangan nating sundin yun at gawin.
kung gusto natin na yung ine-expect natin na gagawin ng Diyos sa buhay natin ay mangyari. Basahin po natin yung John chapter 2, verse 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod sa kanya. Ano daw? Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Di ba, tayo, nakagis na natin na pag magdadasal, nahingi tayo ng tulong kay Mama Mary, sana makapasa tayo sa examen, sana umunlad ng ating buhay. Di ba gano'n? Ang kinagis na natin prayer, nagpe-pray kay Mama Mary. Wala sa Bible po yun na tayo mag-pray kay Mama Mary. Ang nakalagay sa Bible ay manalangin kayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. John chapter 14 verse 13 to 14. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung si Mary ay nabubuhay ngayon at ikaw ay lalapit kay Mary, sa palagay ninyo, anong sasabihin ni Mary sa iyo? Ano ang sabi ni Mama Mary? Anong sabi ni Mama Mary? Kung ikaw talagang follower ni Mama Mary, dapat ginagawa mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ni Jesus. Yan ang sabi ni Mary. Ano? Sabi natin, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Para mag-operate sa atin ang miracle sa ating buhay, kinakailangan gawin natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Lord. Minsan, ang ipinapagawa sa atin ay napaka-weird. Ano yun? Wala nga akong pera, tapos magtatanim pa? Weird, di ba? Dapat nga ako pang tulungan. Naalala niyo po ba yung babae? During famine, nung panahon ni Elijah, isang patak lang ng langis at isang kutsarang harina. Anong expectation ng babae? Iluluto niya yon, then mamamatay na silang mag-ina. Kasi wala na ang kasunod. Saan ka baga naman na nagkaroon pa ng bisita, wala ka nang maihanda. Tapos kung magkapag-request pa, wagas. Tubig lamang dapat, gusto pa, mayroong pantulak. Pwede bang makiinom? O sige po. At saka bigyan mo na rin ako ng cupcake. Sabi, wala na ako kaming pagkain. Hindi, basta, magluto ka. Pagluto mo muna ako, pagkatapos, magluto ka ng parayo. Huwag kang mag-alala. Ang sabi, hindi mauubos yung harina nyo at saka langis hanggang sa matapos itong famine. Paano nangyari yun? Sumunod yung balo doon sa instruction sa kanya ng Lord sa pamamagitan ni Elijah. Parang weird yung instruction na yun eh. Parang kung gagamitin natin yung ating human intellect, dapat nga si Elijah pa ang nagbigay doon ng grocery doon sa babae. Pero baligtad, siya yung nangangailangan, dapat siyang bigyan, pero baligtad. Siya pang nagbigay. Alam niyo po, utos kasi ng Lord, pag may sinabi ang Lord at ginawa mo ang kasunod nun, himala. Ngayon, kung napilitan ka lang na pressure, huwag mong gawin, walang himala. Sabi ng Nora Honor. Pero pag alam mong nangusap sa iyong Diyos, may sinabi ang Diyos sa iyo, may pahayag ang Diyos sa iyo, hindi ka makatulog dahil laging sinasabi sa iyo ng Lord, pag ginawa mo yon, humanda ka, ang kasunod nun may himala. Do whatever God tells you to do. Kung anong pinapagawa sa iyo ng Lord, gawin mo. At kapag yun ay iyong ginawa, ano po ang kasunod na mangyayari? Sunod-sunod na himala ang magaganap sa iyong buhay. Ang himala ay kasunod ng iyong pag-uobey sa Panginoon. Then, ano po ang sabi? Gawin nyo ang ipinag-uutos niya. Then, anong inuutos ni Lord? Punuin ninyo ng tubig yung mga tapayan, na 6 na tapayan. Yun ang first instruction. Pangalawa, sumalok kayo ng tubig
at dalahin doon sa wedding coordinator. Another weird command. Alam mo, minsan ganoon. Napaka-weird nung ipapagawa ng Lord. Pero pag sumunod ka, kasi pinapagawa ng Lord sa iyo, hindi ko alam kung ano yon, mabubuksan ng langit para dumating sa iyo kung ano yung mga ine-expect mo sa iyong buhay. Dapat po mga kapatid ay magdepende tayo sa kung ano yung instruction, personal instruction ng Lord sa atin. At kung ano yung ipinapagawa, sinasabi, nire-reveal. Bakit? Sa tuwing babasahin ko ang Bible, yun ang sinasabi. Sa tuwing makikinig ako ng preaching, yun ang sinasabi. Kahit may ibang guest, yun ang sinasabi. Kahit umattend ako sa Batangas, yun pa rin ang sinasabi. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung ano yun. Puro forgiveness. Puro forgiveness. Ibig sabihin, yun yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Nanood ka ng drama, may gayon ding eksena. Ba't ganun? Nangungusap din si Lord pala doon. May nabasa ka doon sa karatula, ganun din. Ibig sabihin, God is telling you something. Ano ang ipinapagawa sa iyo ng Lord? Huwag kang mag-atubili na gawin kung ano yung ipinapagawa ng Lord. At kapag ginawa mo yun, ang kasunod nun ay grabing miracle. Alam nyo, ang kasunod? Yes, hindi na sila nag-question. Nako Lord, pag nalaman na galing sa CR, ang tubig na rin, nako, masisisanti kami sa trabaho. Nako, mapapatay kami. Very risky ho yung ginawa noong mga yon. Pero dahil mayroon silang clear instruction coming from the Lord, nung ginawa po nila yon, ang kasunod ay miracle. Amen? Dapat malinaw sa iyo, sa iyong puso at isip, kung ano yung mensahe ng Lord. At kapag may pangungusap sa iyo ang Diyos, huwag kang mag-atubiling sundin yun. At may himala sa likod ng instruction ng Lord sa iyo. Amen? Sinong excited? Sinong nag-i-expect ng mga dakilang bagay na gagawin pa ni Lord? Yung lahat ng nag-i-expect, tumayo tayo, hallelujah! At sabihin natin sa Diyos na, Lord, mula ngayon, iniimbitahan kita sa aking buhay. Lord, ayaw kong mag-umpisa ang oras ng trabaho, ang oras ng negosyo, o ang oras ng pag-aaral, o ang oras ng transaksyon nang hindi kita personal na na-invite sa aking buhay. Lord, ayaw naming magsimula ang buwan nang hindi ka namin na-invite sa bawat buwan. Ayaw naming magsimula ang taon na hindi ka namin na-invite. God, we are inviting the presence of the Lord. Yes. Yes. Tayong lahat na nandirito ngayon, mga kapatid, nais ng Diyos na imbitahan natin siya sa buhay natin. Nais ng Diyos na imbitahan natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yes, invite Him. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Without Him, we can do nothing. Without Him, there is no miracle. Without Him, there is no provision. Without Him, there is no covering and protection. Without Him, there is no salvation. Without Him, there is no healing. God, tawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon na hindi namin kayo naaanyayahan sa buhay namin. Minsan nagiging panghuli na lang kayo. Panghuling guest. God, forgive us. Kung kayo po'y aming nakakalimutan. Nakakalimot po kami. Kaya kami nagkakaroon ng mga lindol, mga dilubyo, mga baha at bagyo dahil gusto mo, Lord, na maalala ka namin. God, today we are here.
asking for your mercy and grace. We are here asking for forgiveness to all of our sin that we have done. Mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang sa Diyos. Tayong nakakaalam ng ating mga nagagawa ng mga kamalian sa Kanya. Lord, forgive us because of our weaknesses. Those things that we have surrendered before, nababalikan pa namin. Patawarin niyo po kami. Kung may mga kasalanan pa kaming binabalikan sa buhay, patawarin mo kami, Lord. Hindi po namin kayang pagwagian ang kasalanan, pagwagian ang tukso, kung kami po ay malayo sa inyo. God, today, we are here. Yes, hallelujah. We are here, Lord. We are here. We invite your presence. We invite your presence. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Invite Him. Invite Him. Katulad nung kinasal, inimbitahan si Jesus. At nung inimbitahan si Jesus, nahango ang kanilang buhay sa kahihiyan. Hallelujah, hallelujah. Yes. Oh, we invite you, Lord. We invite you, Lord. Gusto naming maging mas malapit ang buhay namin ngayon kaysa ng mga nakalipas na panahon sa aming buhay. Lord Jesus. Oh, hallelujah. We draw near ourselves to you, God. Yes. Ako'y lumalapit. Yes. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ibig mo. Yes, God. Ang kailangan ko, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We honor you. God. Hallelujah, Lord. Come on, ready. Be ready. Be ready. Prepare your heart. Hallelujah. Yes. Isigaw natin ng buong puso sa Diyos. Hallelujah. Allah at sumasa. Hallelujah, Lord. Para kasi ako. Yes, God. Kalimutan para ka Kristo. Hallelujah. Kahabagan. Oh, hallelujah. Kabuhay ko. Yes, Lord. Oh, yes. Holy Spirit. Sabihin natin sa Lord ang ating kailangan. Sabihin mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Woo. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh. Yeah. Father God, mas gusto naming maging mas malapit ang buhay namin sa inyo kaysa noong unang taon na nagsimula pa kami sa gawain ito. Lord, mas gusto naming higit na mas maging malapit kami ngayon kaysa noong una na makakilala kami sa inyo.
Lord, alisin mo po ang espiritu ng pagtalikod sa amin. Alisin mo po ang espiritu ng pagkakabahabahagi sa kongregasyon na ito. Alisin mo ang espiritu ng division, Lord. Alisin mo ang espiritu ng pag-aaway-away. Alisin mo ang espiritu ng pagtatalo-talo. Alisin mo ang espiritu ng mga inggitan. Alisin mo ang espiritu, Panginoon, na hindi sa Diyos. And we have the same spirit, like Jesus' spirit, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Panginoong Jesus, muli naming itinatalaga, we are recommitting our lives to you. Hayaan mong maging sariwa sa amin yung panahong una na nakilala ka namin. Ibalik mo sa amin na yung excitement nung una kaming nakilala kayo. At higitan mo pa, lalo't ngayong nalalapit na ang iyong pagbabalik. Alisin mo ang backsliding spirit sa church na ito. Kami ay mag-move sa vision. Kami ay mag-move sa vision na ipinapagawa mo sa amin. Lord, I pray na lahat ng nagsusupport sa vision, gumagawa ng vision. I declare they will receive greater things beyond they could ever think or imagine. Mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin ang mensahe na aming tinanggap sa araw na ito. Yes, Lord. Hayaan mong ang mensaheng ito baunin namin, Lord, hanggang sa susunod na taong muli. Yes. Yes. Miracle after miracle is going to happen, Lord, as we live and walk with you. Lord, bless mo ang mga negosyante. I-bless mo, Panginoon, ang mga estudyante. I-bless mo, Panginoon, Lord, yung mga nag-aahente dito. I-bless mo ang mga mother, ang mga parents, ang mga kapatid namin nag-work. Bigyan mo ng magagandang trabaho sila. Utusan ang mga magagandang company na i-hire sila, Panginoon, at bigyan sila ng mga magagandang posisyon in Jesus' name. Idinideklara ko ang mga bata dito nag-aaral, magiging mga engineer, doktor, architect, mga politician, mga accountant, mga teacher. Yes, dinideclare ko ang magandang future ng mga bata na nandiritong naglilingkod sa Diyos. Walang JA1 people na maghihikahos dito sa Pangasinan. O-onlat ang kanilang buhay. Bibigyan mo po ng mga sasakyan sila, magagandang mga sasakyan. At idinideclare namin, Lord, yung aming sanktuaryo na pag-celebrate ng aming pag-worship, ito'y maitayo na, Lord. Pabilisin ninyo, Lord Jesus. God, you will speed up. You can speed up what would normally take a long time. God, papabilisin mo ang pagpapatayo ng iyong bahay-sambahan. Dahil kailangan na naming mag-gather, Lord, sa isang malaking place dahil marami na pong harvest. Kailangan na namin ng kamalig for the great harvest, O God. Lord, kami nagkakaisa, nananalangin, pabuksan ang langit. Ilayo mo sa kalamidad ang Pangasinan. Ilayo mo sa mga lindol. Ilayo mo ang dagupan. Sige, ipag-pray natin ngayon kay Lord. Kung saan mang lugar tayo, Binmaley o Santa Barbara o Kalasyaw tayo, hilingin natin, Lord, iligtas mo kami sa mga kalamidad. Iligtas mo kami sa mga dilubyo, sa mga malalakas na bagyo. Iiwas mo kami, Panginoon. Protect your people. Protect every JA1 family. We ask for your favor, protection, long life, good health. And we
we are inviting God's favor to come in our family. Saan man kami pumunta, kami ay protected, we are guided by the Holy Spirit. Yes, pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa ating puso? Sabihin po natin ito, nanggagaling sa puso natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa aking buhay. Pinananampalatayanan ko na ang mga salita mo mangyayari yan sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo akong pagpapala para doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you po. Makakaupo na tayong lahat. So,